Dear Mommy Annex, bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa Mommy Annex sa Ang Liham ng Nakaraan short story. Tawagin niyo lang po ako sa pangalan na Rusty na taga Giholngan, Negros Oriental. Umpisahan ko po, Mommy Annex, ang aking liham ng nakaraan short story noong nakilala ko ang isang babae na siyang nagpatibok ng aking puso, Mommy Annex. Hala. Ang ganda naman ng babaeng yan. Nag-aabang yata ng tricycle papuntang school. Lapitan ko. Hi, miss. Tinignan lang niya ako. Hindi man lang nag-response. Miss, pwede bang magtanong kung anong oras na? Nagtanong ka kung anong oras na? Oo. Nagtanong ako kung anong oras na. Oh God, nagtanong ka kung anong oras na. Tapos tanungin mo kung anong pangalan ko. Tapos tanungin mo kung saan ang eskwelahan ko. Tapos sabihin mo sa akin na ihatid mo ako, sunduin mo ako. Tapos manliligaw ka sa akin. Tapos sasagutin kita, paiibigin mo ako. Tapos pag umibig na ako, sasaktan mo lang ako tapos iiwan mo lang ako. Kaya wag ka na magtanong. Magtanong ka na lang sa iba. Miss, may pinagdadaanan ka yata. Pwede mo naman ako maging kaibigan. Ako nga pala si Rusty. Wala akong pinagdadaanan. Pinangungunahan lang kita. Ano bang balak mo lumapit ka sa akin? I am sure hindi lang sa pagtatanong ng kung anong oras. Oo. Gusto ko lang makipagkaibigan. Kung okay lang sa'yo, pwede naman tayo maging best friend. Mabait ako. Walang problema sa akin. Open ako sa pakikipagkaibigan. Ako nga pala si Jonah. Nice meeting you. Nice meeting you, Jonah. Kakaiba ka talaga. Advance. Friends na tayo Nice meeting you. Sabay na tayo punta sa school kasi yung logo ng uniform mo pareho sa akin kaya pareho pala tayo ng paaralan. Sige, may tricycle na parating. Sakay na tayo dyan. Abay, Rusty. Hindi ka pa gising. Ay, anong oras na? Malit ka na niyan sa school. Bumangon ka na at maligo ng magbihis. Nakapagluto na ako yun ng iyong agahan. Malit ka na sa school niyan. Bilis! Nay, 5 minutes. Ay, ano ka ba? Anong 5 minutes? Nahala, gumising ka na dyan. Gising! Ay, nako. Palagi kang ganyan. Late ka na naman sa school. Paano ka makapagpaso sa sunod na malapit nang magpasuhan? Pag ikaw mabagsak dyan, nako, bahala ka sa buhay mong bata ka. Sige ka, tingnan mo nga yung bagong kapitbahay natin ang aga-aga. Nandoon na sa kasada, nag-aantay na ng tricycle. Sino, Nay? Sino, may bago ba tayong kapitbahay, Nay? Ay, meron. Pumunta kahapon dito kasi nung isang araw pa pala silang nakalipat dyan. Nagdala ng adobong manok. Tinanggap ko na. Nang makilala ko rin yung bagong kapitbahay natin, kaya pinatuloy ko dito. May anak daw siyang dalaga. Pareho daw ng paaralan na pinapasukan mo. Tumayo ka dyan. Para habang nagkwentuhan tayo, kumakain ka na ng agahan mo. Sige na. Mamaya ko itutuloy. Ikaw talaga. Si nanay, bibitin-bitinin pa ako sa kwento niya. Sige ho. Babangon na. Bangon ka na dyan, Rusty. Halika na dito. Dahil nakahanda na yung mesa. Ay naku, lumalamig na yung agahan mo.
Ay, nakong bata ka. Halika dito at ipagpatuloy ko yung kwento ko. O, ito na yung pagkain mo dito sa lamesa, oy. Ipagtitimpla na kita ng Milo mo, ha? Oho, Nay. Ang nanay talaga, ang aga-aga, sakit sa ulo. Ang lakas ng bunganga. Makabangon na nga. Eh, Ramsey! Andyan na ho, Nay. Naghilamos lang po. Ano talaga? Ano bang ulam, Nay? Wow! Sarap naman ito, Nay. Nay, tapos mo na yung kwento, Nay. Sarap naman itong luto mo, Nay. Ay, nakong bata ka. Tsaka ka na magsasalita kapag pag wala ng laman niyang bunganga mo. Ilang beses ko bang ang sarap sinasabi kasi yan sa'yo? niya. Ang tanda-tanda mo na at inuulit-ulit ko pang Tapos sasabihin. mo na yung kwento mo, Nay. Ano ba yung ingay na yan? Milona, kay aga-aga ang laki ng bunganga mo. Sinisirmonan mo na naman yung anak mo. Ay, naku, kayo talagang dalawang mag-ina. Ano bang problema nyo? Pagtipla ka nga ng kape, Milona. Dahil babiyahin na rin ako. Rusty, ay, bilisan mo naman dyan kumain. Dahil isabay na kita. Magpapasada ako ng tricycle ngayon. Hindi ka pa nakaligo. Opo, tay. Tapos na ako maligo kagabi. Magbihis lang ako ng uniform ngayon. Tapos sabay na ako sa yung lumabas. Nahala, sige. Sabay na lang tayong lalabas dahil pupunta din ako ng palengke. Inumin mo na yung Milo mo, Rusty. At ito yung kape mo, Eugene. Sabay na ako sa inyo, ha. Lumabas. Ay, kilala nyo na ba yung bagong kapitbahay natin? Pumunta yun dito kahapon. Nung isang araw pa pala sila nakalipat dyan. Nagdala ng adobo kahapon at nagpakilala na sila daw yung bagong kapitbahay natin. Mukhang mababait naman. Ang pangalan nun? Mag-asawa yun sila pumunta dito. Sino pangalan nun? Si Ben. Ben ang asawa niya at yung babae naman si Myla. May anak daw sila. Sino bang pangalan ng anak nila? Nagpaliw ng paaralan na pinapasukan mo, Rusty. Sino yun? Si Jonah. Oo. Si Jonah yung anak nila na dalaga na same ng paaralan na pinapasukan mo. Nay, si Jonah baka mo? Parang na-meet ko na kahapon, Pumunta din siya sa paaralan tapos nakita ko siya na nag-abang ng sasakyan. Nilapitan ko. Una, parang may pinagdadaanan. Pero kalauna nakilala ko rin siya, Nay. Ang ganda niya, Nay. Sabi ko sa kanya, pwede bang makipag-friend sa'yo? Sabi kong ganun. Sabi naman na, sige, wala naman daw problema. Nakakatuwa nga siyang kausap, Nay. Kakilala mo palang piniprinson mo agad ang sarili mo sa kanya. Ay, akong bata ka. Ang kupad ng diskarte mo. Maling diskarte. Mas mainam yan na lang ang ligawan mo. Dahil magkapit-bahay lang tayo at makilala natin ang isa't isa. Hindi ba? Hindi ba, Milona? Tama yung sinabi ko. Ay, nako. Kung ano yung pinagsasabi mo dyan, Eugene. Ligaw-ligaw agad. Hindi pa nga yan nag-graduate, ligaw na. Ay, sige na, tapusin nyo na yung pagkain nyo at nang makaalis na tayo. Jonah, Oo, Rusty. Bakit? baba ka muna dyan sa bahay niyo. Dito muna tayo sa garden sa harap ng bahay. Sige, sandali lang. Mabuti. Bababa dyan na siya. Isasabihin ko lang sa kanya yung totoo ko talaga nararamdaman. Buti naman tinawag mo ako. Medyo nababagot na rin ako doon sa bahay. May dala nga pala akong juice. Tamang-tama yan sa Mr. Chips. Nadala ko rin. Alik dito tayo sa may garden. Kasi mas maganda yung weather ngayon . Napakalamig ng at saka medyo hindi mainit yung sikat ng araw. Oo nga. Kumusta ka na pala?
Medyo matagal na tayong hindi nagkakausap simula nung nag-graduate tayo ng college. Ako meron na akong trabaho. Oo nga no. Ako naman naghihintay ako ng tawag kasi nga nag-a-apply ako bilang isang seaman. Oo nga no, parang ang bilis ng panahon. Ngayon, meron na tayong kanya-kanyang career. Kaya nga meron sana akong sasabihin sa iyo, Jonah. Rusty, don't tell me manliligaw ka na naman. Since high school, college, yun lang yung ginawa mo kundi magpapakute sa akin, magpapacharming sa akin. Pero di ba sabi ko sa'yo, hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Bilang kapatid, yun lang talaga yun, Rusty. Oo naman, naintindihan ko, Jonah. Good, kasi ipakilala ko sa'yo ang bago kong mapapangasawa. May fiancé na ako. Malapit na akong ikakasal. Okay. Congratulations. Rusty, Jonah? hindi ka na nagparamdam sa akin Simula nung sinabi ko sa'yo na may fiancé ako. Bakit? Busy lang ako. May girlfriend na kasi ako At palagi kaming namamasyal. Rusty, may girlfriend ka na? Bakit? Bakit may girlfriend ka na? Kasi niligawan ko at sinagot ako, kaya ako nagkaroon ng girlfriend. Ikaw, kumusta na pala? Wala na kami, Rusty. Iniwan ko siya dahil ikaw pala ang laman ng puso't isipan ko. Simula nang hindi ka na nagparamdam. Mahal pala kita, Rusty. I'm sorry, Jonah. Pwede pa naman siguro, hindi ba? I'm sorry. Pero Ngayon ko lang na-realize mahal ko na yung na girlfriend mahal ko. pala kita, Rusty. Hindi na ikaw ang tinitibok ng puso ko. I'm sorry, Jonah. I'm sorry.